Sa isang malayong baryo, sa gilid ng kabundukan, nakatira si Sarah. Isang dalagang lumaki sa hirap, ngunit puno ng pangarap. Ang kanilang munting tahanan, gawa sa kahoy at nipa, ay napapaligiran ng mga matataas na puno at malamig na hangin mula sa kabundukan. Ito ang kinalakihan ni Sarah, kasama ang kanyang lolo na si Mang Isko at ang kanyang ama na si Pedro, isang minero. Maaga pa lamang, bago sumikat ang araw, ay nagigising na si Sarah sa mga kaluskos na mga paang papalapit sa kanilang pintuan. Bumangon siya mula sa manipis na banig at lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang kanyang ama. May nakasukbit na malaking sako sa kanyang balikat at may bahid ng alikabok ang buong katawan. Nandiyan na sina Papa at Lolo. Bulong ni Sarah sa sarili habang pinapahid ang natitirang antok sa kanyang mga mata. Papa! Sigaw ni Sarah habang tumatakbo palabas ng pintuan. Mabilis na lumingon si Pedro at sinalubong ang kanyang anak ng isang maluwag na ngiti. Naku Sarah, bakit gising ka na? Dapat ay natutulog ka pa. Ani Pedro habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi ako makatulog Papa. Gusto ko na kasing makita kung ano ang dala niyo para sa akin. Sagot ni Sarah na puno ng kasabikan. Hinubad ni Pedro ang kanyang mabigat na sako at inilabag ito sa tabi ng pintuan. Ito ba ang hinihintay mo? Tanong niya habang hinahalongkat ang laman ng sako. Maya-maya pa'y inilabas niya ang isang maliit na piraso ng mga bato may iba't ibang kulay. Mga bato na nakuha niya mula sa minahan. Ito para sa iyo, sabi ni Pedro habang iniaabot kay Sarah ang mga bato. Malaki ang ngiti ni Sarah habang tinitingnan ang mga bato. Ang ganda nila Papa! Salamat po! Masaya niyang tinanggap ang mga ito at agad na ipinakita sa kanyang lola, na noon ay nagluluto ng agahan sa kanilang maliit na kusina. Lola, tingnan mo po! Ang gaganda ng mga bato na binigay ni Papa! Ipinagmamalaki ni Sarah habang inilalagay sa mesa ang mga bato. Tumigil ang kanyang lola Iska sa kanyang ginagawa at ngumiti kay Sarah. Talagang magaganda mga iyan apo. Ang papa mo at ang lolo mo ay laging may dala para sa iyo. Kaya sana, palaging maalala mo na kahit mahirap ang buhay, mayroon pa rin tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat. Napatigil si Sarah at tumingin sa lola niya. Bakit po ba mahirap ang trabaho ni Papa? Bakit siya palaging pagod? Inosenteng tanong ni Sarah habang pinagmamasdan ang mga palad ng kanyang ama na punong-puno ng kalyo. Lumapit si Pedro at maraang hinaplos ang ulo ng anak. Ganyan talaga ang buhay anak. Kailangan nating magsikap para sa kinabukasan. Pero tandaan mo, lahat ng ito ay para sa'yo. Para magkaroon ka ng mas magandang buhay balang araw. Ngumiti si Sarah bagaman hindi pa niya lubos na uunawaan ang mga salita ng kanyang ama. Sa kabila ng hirap ng buhay, palaging siyang pinapaligiran ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa tuwing uuwi ang kanyang lolo at ama mula sa minahan, puno ng saya si Sarah dahil sa mga dalang regalo at mga kwento ng kanilang mga karanasan sa ilalim ng lupa. Si Mang Isko, ang lolo ni Sarah, ay isa ring minero, katulad ni Pedro. Bagaman may edad na, matimpuno pa rin ang kanyang pangangatawan at walang inaatras ng trabaho sa minahan. Palibhas sa buong buhay niya, ito na ang kinamulatan. Ang trabaho sa minahan ay para sa kanya ay isang simpleng bahagi ng buhay, kahit pa ito'y delikado. Kailangan magtrabaho ng mabuti para sa pamilya. Palagi niyang sinasabi. Kapag gabi na at tapos na ang lahat ng gawain, nagtitipon-tipon sila sa maliit na sala ng kanilang bahay. Lola, bakit nga po pala iniwan kami ni Mama? Minsan tanong ni Sarah na labis na naguguluhan sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng kanyang ina. Napatigil si Lola Iska sa pagbuborda ng tela at marahang tumingin sa kanyang apo. Anak, ang mama mo, pinili niya maghanap ng mas magandang buhay sa ibang lugar. Pero tandaan mo, kami ang nandito para sa'yo. Ako, ang papa mo at ang lolo mo, hindi ka namin iiwan. Ngunit kahit pa sinisikap ng lola ni Sarah na magbigay ng kasiguruhan, naroon pa rin ang mga pangungulila ni Sarah sa kanyang ina. Sa murang edad, natutunan niyang tanggapin na may mga bagay
sa buhay na hindi na mababalikan at kailangan niya magpatuloy kasama ang pamilya niya mahal na mahal siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na mabubuo ang kwento ni Sarah at ng kanyang pamilya na sa kabila ng hirap ng buhay ay nagagawang magsama-sama at magpalitan ng saya at pagmamahal. Si Sarah ay lalong lumalaking puno ng pangarap salamat sa suporta ng kanyang lolo, ama at lola na kahit hindi sapat ng kanilang yaman, hindi naman nagkukulang sa kanila ang pagmamahal at pagsusumikap para sa isa't isa. Nang dumating na ang tamang edad, nagsimula nang pumasok sa paaralan si Sarah. Punong-puno siya ng kasabikan at pananabik sa bawat araw, lalo na't unti-unti niya nakikilala ang mga bagong kaibigan. Ang buhay sa paaralan ay naging bago at masaya para sa kanya. Sa kabila ng pagiging tahimik at mahiyain, madaling nakahanap ng mga kaibigan si Sarah dahil sa kanyang mapagbigay at magalang na ugali. Isa sa mga bagay na labis na kinagigiliwan ng mga kaklase ni Sarah ay ang kanyang koleksyon ng mga magagandang bato na ipinapakita niya tuwing may pagkakataon. Sarah, ang gaganda ng mga bato mo. Saan mo nakuha ang mga yan? Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase habang sila nagtatanghalian sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng eskwelahan. Ngumiti si Sarah at inilabas ang isang makintab na bato mula sa kanyang bulsa. Galing po ito sa papa ko at kay lolo. Nagtatrabaho po sila sa minahan at tuwing umuuwi sila, binibigyan nila ako ng mga ganito. Masayang sagot niya. Gusto niyo bang makita pa ang iba? May dala pa ako dito. Mabilis na nagtipo ng mga bata sa paligid ni Sarah habang inilalabas niya ang iba pang mga bato mula sa isang maliit na sisidlan. Ang mga kulay ng bato ay iba-iba. May asul, pula, berde at tila kumikislap kapag nasisinaga ng araw. Ang mga ito ay hindi ordinaryo para sa mga batang nasa probinsya, kaya tila ba nagkakaroon ng kakaibang kasiyahan sa kanilang simpleng araw sa eskwelahan. Gamitin natin to para maglaro! Says siya ng isa pang bata habang siya naglalagay ng ilang bato sa lupa. Binubuo ito ng tila isang gusali. Ako ang magtatayo ng kastilyo gamit ang mga bato. Sabi pa naman ng isa. Sabay kuha ng ilang piraso mula sa koleksyon ni Sarah. Sumang-ayon si Sarah sa kanilang laro at di nagtagal nakapagbuo sila ng isang buong maliit na bayan gamit lamang ang mga bato at ang kanilang imahinasyon. Ang iba'y nagkunwaring mga hari at reyna ng kani-kanilang kastilyo, habang ang iba naman ay mga mangangalakal na naglalakbay gamit ang mga kakaibang bato na kanilang binubuo. Ang bawat isa sa kanila ay tila nalulubog sa kanilang nililikhang mundo. Isang mundo kung saan ang mga simpleng bato ay nagkakaroon ng kapangyarihan at halaga. Kapag hawak ko tong pulang bato, nagiging malakas ako, parang si Darna. Sigaw ng isa sa mga batang babae na ikinatuwa naman ng lahat. Tapos ako naman, kaya ko maging hindi nakikita kapag hawak ko tong asul. Dagdag naman ng isa pa, habang tinatangkang itago ang kanyang sarili sa likod ng isang puno. Habang sila'y naglalaro, nararamdaman ni Sarah ang kakaibang saya sa kanyang puso. Kahit na alam niya hindi totoo ang kanilang mga imahinasyon, natutuwa siya na nagagawa niya magdala ng kaligayahan sa kanyang mga kaibigan gamit ang mga simpleng bato na bigay ng kanyang ama at lolo. Ang mga larong ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kasiyahan, kundi pati na rin ng mas malalim na koneksyon sa kanyang mga kaibigan. Habang lumilipas sa mga araw, naging mas matatag ang samahan ni Sarah at ng kanyang mga kaibigan. Tuwing may bagong bato si Sarah mula sa kanyang ama, lagi niya itong ipinapakita at ipinabahagi sa kanila. Nagiging dahilan ng kanilang walang humpay na paglalaro at kwentuhan. Ang mga simpleng araw na ito ay naging mga mahalagang alaala para kay Sarah. Mga alaalang nagsisilbing inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng hirap ng buhay. Ang bawat araw na ginugugol ni Sarah kasama ang kanyang mga kaibigan ay puno ng kasiyahan at saya. Ang simpleng paglalaro nila gamit ang mga batong bigay ng kanyang ama at lolo ay nagiging daan upang siya'y makalimot sa mga hirap at pagsubok na dala ng kanilang payak na pamumuhay. Sa tuwing natatapos sa kanilang mga laro, palaging may baon na kwento si Sarah sa kanilang tahanan. Pagdating sa bahay, masiglang ikinukwento ni Sarah ang mga nangyari sa araw niya sa paaralan. Lola, Papa! Alam niyo ba,
Gumawa kami ng kastilyo kanina gamit ang mga bato. Ang saya-saya po namin. Tapos si Maricel, nagkunwari siyang reyna. At ako naman, ang kanyang tagapagtanggol, gamit ang pulang bato. Halos sabik niyang sambitin habang kausap ang kanyang lola na nag-aayos ng hapunan. Minsan, napapangiti na lang si Pedro habang pinagmamasdan ang kanyang anak na puno ng sigla. Mukhang maligaya ka talaga sa mga laruan mong bato, anak. Ani Pedro, habang hinuhubad ang kanyang sapatos na puno ng putik mula sa minahan. Opo, Papa. Ang saya-saya ko po kapag may mga bago akong bato na dala nyo. Lahat ng mga kaibigan ko gusto rin ng mga ito. Parang nagiging espesyal ang bawat laro namin dahil sa mga bato. Sagot ni Sarah, kitang-kita ang kislap sa kanyang mga mata. Dahil dito, mas lalo pa na-excite si Sarah tuwing malapit na ang pag-uwi ng kanyang ama at lolo mula sa minahan. Ilang beses niyang tinatanong ang kanyang lola. Lola, kailan po uuwi si Papa? May dala po kaya siyang bagong bato para sa akin? Si Lola Iska, na nasanay na sa mga ganitong tanong ng kanyang apo, ay palagi may malumaning na sagot. Huwag kang mag-alala, apo. Uuwi rin sila. Dala ang bagong regalo para sa'yo. Alam mo naman ang papa mo, kahit pagod na pagod galing sa minahan, palagi may pasalubong para sa'yo. At kapag naririnig ni Sarah ang tunog ng mga yabag ng kanyang lolo at ama na papalapit sa kanilang bahay, mabilis siyang tumatakbo palabas upang salubungin sila. Hindi na siya makapaghintay makita ang mga bagong bato na kanilang dala. Papa! Lolo! May dala po ba kayong bago para sa akin? Tanong niya ng buong pananabik habang yumayakap sa kanilang dalawa. Ngumiti si Mang Isko. Sabay dukot ng isang maliit na piraso ng bato mula sa kanyang bulsa. Aba, syempre naman, apo. Ito, tingnan mo. Isang espesyal na bato mula sa minahan. Hindi ko pa nakita ang ganitong uri dati. Sabi niya habang iniabot ang bato kay Sarah. Tinitigan ni Sarah ang bagong bato na may kakaibang kulay. Ang ganda naman po nito, Lolo. Salamat po. Halos hindi niya maipaliwanag ang kasiyahang nadarama. Lalo na kapag nakikita niya na papasaya rin niya ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito. Ang mga ganitong sandali ay naging paulit-ulit sa kanilang pamilya. Mga gabing puno ng kwentuhan at tawanan, kung saan si Sarah ay lagi may bagong ala-alang ibinabahagi. Ang mga simpleng ngunit makahulugang karanasang ito ay ang nagsilbing pundasyon ng kasiyahan ni Sarah. Isang kasiyahang hinugot mula sa pagmamahal ng kanyang pamilya at sa mga mumunting regalo ng kanyang ama at lolo, na nagiging mga simbolo ng kanilang walang sawang pagsisikap at pagmamahal sa kanya. Habang lumilipas sa mga buwan, nagbago ang mga interes sa mga kaklase ni Sarah sa paaralan. Ang mga dating kasamahan niyang tuwan-tuwa sa mga batong dinadala niya ay nagsimulang maghanap ng iba pang uri ng laro. Ang mga lalaki ay nahilig sa mga habulan, taguan, at iba pang pisikal na aktibidad, habang ang mga babae naman ay nagdala ng mga bagong manikang laruan at naglaro ng mga bahay-bahayan at lutuan. Dahan-dahang napansin ni Sarah na hindi na siya nabibigyan ng atensyon ng kanyang mga kaibigan tulad ng dati. Sa tuwing magdadala siya ng mga bato mula sa kanyang ama at lolo, hindi na ito pinapansin ng mga kaklase niya. Sarah, hindi na kami interesado sa mga bato. Minsang sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Mas masaya ang maglaro ng taguan o habulan. Halika, sumali ka sa amin. Ngunit hindi gusto ni Sarah ang mga nakakapagod na aktibidad, kaya't madalas siyang naiwan na lang sa isang tabi. Pinagmamasdan ang mga kaibigan niyang tumatakbo at nagtatago sa paligid. Kapag naman sumasama siya sa mga kaklaseng babae, masaya siya noong una. Ngunit agad niya napansin na hindi siya nakakasali sa kanilang mga laro dahil wala siyang manikang laruan. Sa isang pagkakataon, habang nakaupo si Sarah sa gilid ng palaruan at tahimik na nanonood sa mga kaklaseng babae, nakaramdam siya ng pangungulila. Gusto niya makisali sa kanilang mga laro, ngunit wala siyang manika. At iyon ang naging dahilan para manatili na lamang siyang nakaupo sa gilid. Pakiramdam niya'y tila naiwan siya sa isang sulok habang ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nag-e-enjoy sa mga bagong laruan at laro. Nang umuwi si Sarah mula sa eskwelahan, dala niya ang bigat ng kalungkutan sa kanyang puso. Hinanap niya ang kanyang lola na noon ay nagluluto sa maliit na kusina.
Lola. Simula niya habang hinahaplos sa mga kamay ng kanyang lola. Pwede po ba akong magkaroon ng manikang laruan? Gusto ko pong makasali sa laro ng mga kaibigan ko. Napatigil si Lola Iska sa kanyang ginagawa at tiningnan ng apo. Alam niyang sa kabila ng kahilingan ni Sarah, mahirap para sa kanila ang makabili ng ganong uri na laruan. Apo, gusto kitang bilhan ng manika. Pero alam mo naman na wala tayong sapat na pera ngayon. Mahinahong paliwanag ni Lola Iska. Hindi nagpaawat si Sarah at humingi rin ng tulong sa kanyang ama at lolo na makauwi na sila mula sa minahan. Papa, Lolo, pwede po ba akong magkaroon ng manika? Gusto ko pong makasali sa laro ng mga kaklase ko. Tanong niya na may pag-asa sa kanyang mga mata. Nakita ni Pedro at ni Mang Isko ang lungkot sa mukha ni Sarah. Ramdam nila ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit pareho silang walang sapat na pera para bilhan siya ng manika. Anak, pasensya ka na ha. Alam mo naman na mahirap ang buhay natin. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para matupad ang hiling mo. Pangako ni Pedro habang niyakap ang kanyang anak. Bagaman naiintindihan ni Sarah ang paliwanag ng kanyang pamilya, hindi pa rin niya maiwasang malungkot. Sa susunod na mga araw, patuloy siyang pumasok sa paaralan na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na siya sabik sa pagdating ng mga bagong bato mula sa minahan, sapagkat alam niyang hindi na ito sapat upang makuha ang atensyon ng kanyang mga kaibigan. Palaging nakikita ni Sarah ang mga kaklaseng babae na masaya sa kanilang paglalaro ng mga manika, at naroon siya sa gilid. Nanonood lamang at hinahangad na sana'y mayroon din siyang ganoong laruan. Unti-unti, nagbago ang pananaw ni Sarah sa mga simpleng bagay na dati ay nagdudulot sa kanyang naligaya. At habang patuloy na nagsusumikap ang kanyang ama at lolo para matugunan ang kanyang kahilingan, naroon pa rin ang pangarap ni Sarah na sana'y magkaroon din siya ng mga laruan na magpapaalala sa kanya na siya'y bahagi ng isang masayang laro at hindi lamang isang tagamasid sa gilid. Matapos ang ilang buwan na paghihintay at pangungulila, sa wakas ay nabigyan na rin ng manika si Sarah ng kanyang ama. Isang gabi, pag-uwi ni Pedro mula sa minahan, may dala siyang isang maliit na kahon. Sarah, halika dito. May sorpresa ako para sa'yo. Masiglang tawag ni Pedro habang inilalabas ang kahon mula sa kanyang bag. Agad na lumapit si Sarah, puno ng pananabik. Pagbukas ng kahon, nakita niya ang isang simpleng manikang gawa sa tela. May mga mata na yari sa botones at buhok na sinulid. Hindi ito katulad ng mga manika ng kanyang mga kaklase na may magagandang damit at kumikinang na mga buhok. Nandiyan ang ilang segundo na pagkadismaya, ngunit mabilis itong napalitan ng ngiti sa kanyang mukha. Salamat po, Papa. Ang ganda po nito. Sabi niya, pilit na ipinapakita ang saya sa kanyang boses. Napangiti si Pedro habang pinapanood ang kanyang anak. Alam niya hindi ito ang inaasahang manika ni Sarah, ngunit ito ang pinakamagandang kaya niyang bilhin sa kanilang kakarampot na kita. Pasensya ka na, anak. Hindi man ito tulad ng manika ng iyong mga kaklase. Sana ay magustuhan mo pa rin. Sabi ni Pedro habang hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Opo, Papa. Gustong-gusto ko po ito. Sagot ni Sarah. Pilit na ipinapakita ang kanyang pasasalamat. Habang hawak ang manika, ramdam ni Sarah ang pagmamahal ng kanyang ama sa bawat tahi ng laruan. Kahit simple at payak, itinatak niya sa kanyang puso ang pagpapahalaga dito. Kinabukasan, sabik na dinala ni Sarah ang kanyang bagong manika sa eskwela. Sa kanyang isipan, magiging masaya siya katulad ng kanyang mga kaklase. Ngunit sa pagdating niya sa eskwelahan, agad siyang sinalubong ng mga mata ng kanyang mga kaklaseng babae na may halo ng pagtataka at pagkadismaya. Ano ba yan, Sarah? Bakit ganyan ang manika mo? Tanong ng isa habang iba'y nagsimulang magbulong-bulungan at tumawa. Simpleng manika lang pala yan, hindi katulad ng sa amin. Dagdag pa ng isa, sabay turo sa kanilang mga magagarang manika. Si Sarah, na kanina'y puno ng kasabikan, ay biglang nakaramdam ng hiya. Tumalikod siya at tahimik na umupo sa isang tabi. Inawasan ng mga matang tumatawa sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang manika. Pinipilit na huwag maluha. Habang tumatagal ang araw, napansin ng kanilang guro ang kakaibang katahimikan ni Sarah. Sarah, anak,
bakit parang malungkot ka? Tanong ng guro habang lumapit sa kanya. Nag-angat ng tingin si Sarah at nakita ang malasakit sa mukha ng kanyang guro. Ma'am, hindi po nila gusto ang manika ko. Ayaw po nila akong isali sa laro nila. Pabulong niyang sagot na parang sinasabi lang sa hangin. Napabuntong hininga ang guro at nilapitan ng mga batang babae. Mga bata, dapat iisaling ninyo si Sarah sa laro ninyo. Hindi mahalaga kung anong itsura ng kanyang manika. Ang mahalaga ay magkasama kayo at nag-e-enjoy. Sabi ng kanilang guro sa mahinahon ngunit mariing tono. Sa huli, pumayag ang mga batang babae na isali si Sarah sa kanilang laro. Ngunit hindi inaasahan ni Sarah ang naging takbo ng kanilang paglalaro. Habang sila'y naglalaro, ginawang halimaw ng mga batang babae ang manika ni Sarah. Ito ang halimaw ng manika. Kailangan natin siyang talunin. Sigaw ng isa sa kanila at lahat ng mga batang babae ay nagkasundo na gawing kalaban ang manika ni Sarah. Habang pinagmamasdan ni Sarah kung paano pinagtutulungan ng mga kaibigan niya ang kanyang manika, naramdaman niya ang tila paminsang pagpitik ng kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti. Ngunit sa kaloob-looban niya, nais niyang tumakas na lamang sa eksenang iyon. Hindi niya inasahan na magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang mga kaklase at hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng laro, napuno na ng hiya at lungkot si Sarah. Iniwan niya ang mga kalaro at umupo na lamang sa isang sulok ng silid-aralan. Hawak-hawak ang manika na tila sinasalo ang lahat ng kanyang kalungkutan. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang mga tawa at ingay ng mga kalaro. Ngunit naroon din ang mabigat na damdamin na tila pinipiga ang kanyang puso. Nang dumating ang uwian, mabilis siyang umuwi. Bitbit ang manika na minsan nagdala sa kanyang saya, ngunit ngayoy tila naging paalala ng kanyang kalungkutan at pagkakaiba. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti naglaho ang sigla ni Sarah. Ang dating batang sabik na sumalubong sa kanyang lolo at ama sa tuwing uuwi ang mga ito mula sa minahan ay nagbago. Naging tahimik siya at madalas na lang nanatili sa loob ng bahay. Kahit pa may dalang mga bagong bato ang kanyang ama at lolo, hindi na niya ito masyadong pinapansin. Sa kanyang murang isipan, alam niyang wala nang halaga ang mga iyon sa kanyang mga kaklase at higit sa lahat sa kanya. Anak, may dala akong bagong bato. Maganda ito. Parang kumikislap kapag nasisinagan ng araw. Ani Pedro, isang gabi habang iniaabot kay Sarah ang isang maliit na piraso ng bato. Ngunit imbis na sumigla si Sarah, marahan lang siyang umiti. Salamat, Papa. Sabi niya, ngunit hindi niya ito tiningnan ng matagal. Itinabi niya na lamang ito sa isang kahon na punong-puno na ng mga bato mula sa mga nagdaang buwan. Napansin ni Mang Isko ang pagbabago sa kanyang apo. Sarah, bakit parang hindi ka na masaya tuwing umuuwi kami? May problema ba? Tanong niya isang umaga habang kumakain sila ng almusal. Umiling si Sarah. Wala po, Lolo. Okay lang po ako. Sagot niya, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang boses. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang lolo at ama ang nararamdaman niyang kalungkutan sa eskwelahan. Ayaw niyang isipin nilang sila ang dahilan kung bakit siya nahihirapan. Sigurado ka, Apo? Tanong ng kanyang lola na si Iska na palagi nag-aalala sa kanilang tahanan. Opo, Lola. Wala po kayong kailangang alalahanin. Sagot ni Sarah habang nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. Nagtataka man, hindi na nagtanong pa ang kanyang lolo, lola at ama. Alam nilang may dinaramdam si Sarah, ngunit iginagalang nila ang kanyang kagustuhang manahimik. Lumipas sa mga araw at naging buwan, at patuloy na nagbago si Sarah. Kung dati sabik siya sa bawat kwento at karanasan ng kanyang ama't lolo mula sa minahan, ngayon ay mas pinipili na lamang niyang magkulong sa kanyang silid. Nagbabasa ng libro o nag-aaral. Mula na rin siyang ganang magdala ng mga bato sa eskwelahan dahil alam niya hindi na rin ito pinapansin ng kanyang mga kaklase. Wala siyang magawang laro na makakasama ang mga ito. Ang mga lalaki ay abala sa mga pisikal na aktibidad tulad ng taguan at habulan, habang ang mga babae naman ay naglalaro ng kanilang magagarang manika. Sa tuwing mag-uusap ang mga kaklase niya tungkol sa kanilang mga bagong laruan, nananatili na lang si Sarah sa isang tabi. Tahimik na nakikinig,
ngunit hindi makasali. Sa loob ng kanyang isipan, naroon ang mga katanungan. Bakit kaya wala akong manika na tulad nila? Bakit hindi nila ako kayang tanggapin kahit iba ang laruan ko? Ngunit kahit anong pilit niya isantabi ang mga ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng pagiging naiiba. Hindi ko naman kailangan ng manika para maging masaya, diba? Bulong ni Sarah sa sarili, pilit na kinukumbinsi ang kanyang puso na ayos lang ang lahat. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may kulang. Alam niyang hindi siya tunay na masaya. Ganito ang kanyang naging buhay hanggang sa natapos niyang elementarya. Sa araw ng kanilang pagtatapos, habang nakatayo siya sa entablado at tinatanggap ang kanyang diploma, naroon ang kakaibang lungkot sa kanyang puso. Masaya siya dahil natapos niya ang elementarya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may pangungulila sa mga pagkakataong hindi niya naranasan. Congratulations anak! Ang galing-galing mo! Masayang bati ni Pedro habang inaabot ang isang simpleng bulaklak na nakuha niya mula sa minahan. Sa kanyang mga mata, si Sarah ang pinakamagaling at pinakamatapang na bata. Salamat po, Papa. Sagot ni Sarah, pilit nang ngumiti kahit may bigat sa kanyang dibdib. Nang magsimula na siya sa high school, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya mas mabuti ang mga bagay-bagay. Ngunit kahit saan siya magpunta, dala-dala niya ang mga alaala ng mga panahong siya'y naiiba. At ang pangarap na sana, balang araw, ay makahanap siya ng mga kaibigan tatanggapin siya ng buong buo. Hindi dahil sa mga laruan, kundi dahil sa kung sino siya. Sa unang araw ni Sarah sa high school, puno siya ng pag-asa at determinasyon na magbago. Gusto niyang kalimutan ang mga masasakit na karanasan niya noong elementarya at magsimula ng panibago. Pinangako niya sa sarili na magfo-focus siya sa kanyang pag-aaral at maghahanap ng mga kaibigan na tatanggap sa kanya na walang anumang paghuhusga. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natuklasan ni Sarah na hindi ganoon kadali ang lahat. Sa loob ng silid-aralan, agad niya napansin ang mga grupo-grupo ng kanyang mga kaklase. May isang grupo na palaging pinag-uusapan ang mga bagong K-pop idols at mga kanta at sayaw ng kanilang mga paboritong banda. Palagi silang may bit-bit na mga poster at merch. At kadalasan ay makikita nagsasanay sa mga dance routine sa kanilang bakanting oras. Ang ibang grupo naman ay abala sa kanilang mga cellphone at tablets. Naglalaro ng mga online games na tila pamundunan nila. Ang saya siguro kapag may sarili akong cellphone. Naisip ni Sarah, ngunit alam niyang kahit mangarap siya ay wala siyang sapat na pera para makabili nito. Alam niya ang sitwasyon ng kanilang pamilya, simple at payak ang buhay nila. At masyadong mahal ang magkaroon ng sariling device. Meron din namang grupo ng mga babae na abala sa pagme-makeup. Palagi silang may dalang mga makeup kits at tila ba nagiging mini beauty salon ang kanilang grupo tuwing break time. Bagaman humahanga si Sarah sa kanila, nararamdaman niya na wala siya sa lugar sa ganitong uri ng grupo. Wala siyang makeup at hindi rin siya marunong gumamit ito. Sa tuwing magkakaroon ng mga grupo ang kanyang mga kaklase, nananatili si Sarah sa kanyang upuan, nakikinig sa mga kwentuhan, ngunit hindi makasali. Hindi naman ako interesado sa K-pop, bulong niya sa sarili. At wala rin akong cellphone para makalaro ng mga online games. Masakit mang aminin, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa alinman sa mga grupo ng kanyang mga kaklase. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy ang pakiramdam ni Sarah na tila siya ay naiiba. Bakit ganito? Bakit parang wala akong makasundo? Tanong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pa uwi galing sa eskwelahan. Sa likod ng kanyang isipan, may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit sinusubukan pa rin niyang manatiling positibo. Tuwing uuwi siya, masaya siyang sinalubong ng kanyang lolo, lola at ama. Kamusta ang araw mo anak? Tanong ni Pedro habang inilalagay ang kanyang bag sa tabi. Okay lang po, Papa. Sagot ni Sarah, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang tinig. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang pamilya ang kanyang pinagdaraanan, lalo pat alam niyang ginagawa na nila ang lahat para maibigay ang kanyang mga pangangailangan. Isang gabi, habang nakaupo si Sarah sa kanilang maliit na mesa at nag-aaral, lumapit si Lola Iska sa kanya. Apo, napansin kong tahimik ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tanong ni Lola Iska
puno ng pamamalasakit sa kanyang tinig. Napatingin si Sarah sa kanyang lola at saglit na nagdalawang isip kung sasabihin ba ang nararamdaman. Wala po lola, alam ko naman po mahirap ang buhay natin. Ayos lang po ako. Sagot niya, pilit ang umingiti. Ngunit ramdam ni Lola Iska ang bigat na dinadala ni Sarah. Apo, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong magtiis. Nandito kami para sa'yo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutang may pamilya kang nagmamahal sa'yo. Habang nakikinig si Sarah sa kanyang lola, naramdaman niya ang kaunting ginhawa. Alam niya may mga bagay na hindi magbabago. Ngunit napagtanto niya na ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang pinakamahalaga. Kahit na wala siyang cellphone o makeup at kahit hindi siya bahagi ng mga grupo sa eskwelahan, alam niya may tahanan siyang uuwian na puno ng pagmamahal at suporta. Mahal ko po kayo lola, sabi ni Sarah habang niyakap ang kanyang lola. Salamat po sa lahat. At mahal na mahal ka rin namin apo, huwag mong kalilimutan yan. Sagot ni Lola Iska habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Sa mga sumunod na araw, kahit patuloy na nahihirapan si Sarah sa paghahanap ng mga kaibigan, natutunan niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, alam niyang ito ang magiging daan para sa mas magandang kinabukasan. Hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya na walang sawang sumusuporta sa kanya. Habang patuloy na naging loner si Sarah sa paaralan, hindi nagtagal ay napansin ng ilang mga kaklase niya ang kanyang kahinaan. Sa simula, mga birong tila walang mali siya ang natanggap niya, mga simpleng tawanan at kurot sa kanyang pisngi habang sinasabi, "Uy, Sarah, wala ka na namang kasama." Ngunit habang lumilipas sa mga araw, unti-unting naging mas malupit ang mga birong ito. "Uy, Sarah, bakit hindi ka sumasali sa amin? Wala ka bang pera para bumili ng lunch?" Biro ng isa sa mga kaklase niya habang tumatawa kasama ang iba. Si Sarah, na dati tahimik lang at iniinda ang bawat pang-iinsulto, ay patuloy na kinikimkim ang kanyang nararamdaman. Bakit ba sila ganyan? Ano bang ginawa ko sa kanila? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na huwag ipakita ang sakit na nadarama. Alam niyang walang saysay ang magsumbong dahil wala siyang tiwala sa kahit sino sa eskwelahan. Dumating ang puntong si Sarah na ang madalas na pinagtutulungan ng mga panunukso. Sinusulatan ng kanyang likod ng mga salitang poor, gamit ang chalk o di kaya pinagtatawanan siya kapag naglalakad sa harap ng klase. At dahil hindi siya lumalaban, lalong nagiging biktima si Sarah ng pangbubuli. Sa bawat araw na daraan, unti-unting nabago ang pananaw ni Sarah. Kung dati tanggap niya ang simpleng buhay nila, ngayon ay naroon na matinding hinanakit. Kung mayaman lang kami, hindi sana ako nagiging tampulan ng tukso. Hindi sana ako nagiging ganito. Paulit-ulit niya naiisip. Naroon ang pagnanais na sana iba ang kanyang buhay, na sana hindi sila naghihikahos. Isang araw, matapos ang masakit na karanasan sa paaralan, umuwi si Sarah na puno ng galit. Pagdating sa bahay, agad siyang tinanong ng kanyang ama. Sarah anak, mukhang pagod ka. Kamusta ang araw mo? Imbis na sumagot na maayos, biglang sumiklab ang galit ni Sarah. Papa, pwede po ba magkaroon ng cellphone? Lahat ng kaklase ko may cellphone na. Ako na lang ang wala. Hiyaw niya. Halos umiyak na. Nagulat si Pedro sa biglang pagputok ng galit ng anak. Anak, alam mo naman ang sitwasyon natin. Hindi pa natin kaya yan ngayon. Pero gagawin namin ang lahat para maibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Sagot ni Pedro na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit hindi napigilan ni Sarah ang kanyang nararamdaman. Hindi niyo ako naiintindihan. Kung mayaman lang tayo, hindi ako tinutukso sa eskwela. Kung may cellphone ako, hindi sana ako naiiba. Bakit hindi niyo ako kayang intindihin? Puno ng hinanakit at luha ang mga mata ni Sarah. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang lola. Apo, pasensya ka na. Alam naming mahirap ang kalagayan mo. Pero tandaan mo, ginagawa namin ang lahat na makakaya namin para sa'yo. Ngunit tuluyan na puno si Sarah. Kung ganito lang pala ang buhay, sana sinama na lang ako ni Mama noon. Siguro kung kasama ako ni Mama,
Hindi ako maghihirap ng ganito. Sigaw niya na siyang nagpagimbal sa kanyang lolo, lola at ama. Tahimik at nagulat si Pedro. Ramdam ang bigat na sinabi ng kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilong humiwa sa puso ng bawat isa sa kanila. Si Lola Iska ay walang masabi, habang si Mang Isko ay napabuntong hininga na lamang. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo, Sarah. Mahinang sabi ni Pedro, bagaman halata ang sakit sa kanyang tinig. Pero tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Ginagawa namin ang lahat para sa'yo, kahit mahirap. Sana maintindihan mo. Ngunit hindi na nagpaawat si Sarah. Tumakbo siya papasok ng kanyang kwarto, isinara ang pinto at humagulgol. Sa loob ng kanyang silid, pinipilit niya intindihin kung bakit tila ba hindi nagiging patas ang buhay para sa kanya. Bakit ganito? Ano bang kasalanan ko? Sana talaga, sinama na lang ako ni Mama. Bulong niya sa sarili habang nakahiga, pilit ni tinatago ang kanyang mukha sa unan. Sa labas ng kwarto, tahimik na nagtitipon ang pamilya ni Sarah. Ramdam ng bawat isa ang sakit na dulot ng mga salitang binitawan ng dalaga. Alam nilang masakit para kay Sarah ang pinagdadaanan niya. Ngunit alam din nilang hindi ganon kadali ang makuha ang mga bagay na gusto ng bata. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, naroon pa rin ang mga limitasyon ng kanilang kakayahan. Nangangailangan ng tulong si Sarah, hindi lang ng material na bagay, kundi ng pangunawa at pagmamahal. Sabi ni Lola Iska, kailangan nating ipakita sa kanya na kahit anong hirap ng buhay, hindi siya nag-iisa. At mula sa puntong iyon, nagdesisyon ng pamilya ni Sarah na higit pandamayan ng bata. Kahit na hindi nila agad magawang matugunan ang kanyang mga material na pangangailangan. Alam nilang mas mahalaga ang pagmamahal at suporta kaysa anumang bagay na maaaring mabili ng pera. Ngunit alam din nila na mahirap palakasin ang loob ni Sarah habang patuloy siya nagdurusa sa eskwelahan. Ang kanilang hamon ngayon ay paano magbibigay ng lakas kay Sarah upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pagtitiwala sa sarili. Isang gabi, habang si Sarah ay tahimik na gumagawa ng kanyang mga assignment sa ilalim ng malabong ilaw ng kanilang maliit na tahanan, abala naman si Lola Iska sa pagluluto ng kanilang hapunan. Ang amoy ng nilulutong kanin at gulay ay nagdudulot ng kakaunting aliw kay Sarah sa kabila ng mga suliranin sa eskwelahan. Ngunit ang payapang gabi ay biglang nabulabog nang marinig nila ang pagbukas ng pinto at ang malalakas na yabag na tila ba may daladalang mabigat na pasanin. Sarah anak, Ma, nandito na kami. Mahina at halos humihingal na sabi ni Pedro habang inaalalayan ang kanyang ama, si Mang Isko, papasok ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pasa at sugat, tila ba galing sa isang matinding laban. Agad na bumangon si Sarah mula sa kanyang upuan. Mabilis na tumakbo papunta sa kanyang ama at lolo. Papa, Lolo, ano po nangyari sa inyo? Tanong niya, halatang nababahala sa kanilang kalagayan. Napagbintangan kami anak. Marahang sagot ni Pedro habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Ninakawan ang may-ari ng minahan at kami ni lolo mo ang napagbintangan. Pilit nila kaming pinaamin pero wala kaming kinalaman sa ninakaw. Patawarin niyo kami, apo. Sabi ni Mang Isko, pilit na itinatago ang sakit na nadarama. Wala kaming kasalanan, pero hinuli pa rin kami at binugbog para umamin. Habang tinutulungan ni Lola Iska ang kanyang asawa at anak na makaupo, nagdudulot ng matinding kirot ang mga sinabing iyon kay Sarah. Habang inaayos ang sugat ng kanyang ama, may bahagi sa kanyang isipan na nagsimulang mag-alala. Paano kung mawalan si Papa ng trabaho? Paano na kami? Ngunit agad niyang itinaboy ang mga kaisipang ito. Bagaman hindi niya kayang itago ang kaba. Magpahinga na kayo Papa, Lolo. Kailangan niyo magpagaling. Sabi ni Sarah, pilit na pinipigil ang pagluha. Ngunit habang patuloy niya pinagmamasdan ang kalagayan ng kanyang lolo at ama, nararamdaman niya ang lalong pagbigat ng kanyang loob. Noong gabing iyon, si Mang Isko ay nagkaroon ng lagnat. Ang kanyang katawan ay nagdala ng mga sugat na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan.
Hindi na magamot ang kanyang mga sugat at lagnat dahil sa kakulangan ng pera. Kaya't siya'y nanatili na lang sa bahay, umaasang gagaling. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw, pumanaw si Mang Isko. Hindi ito nadala sa ospital dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya. Ang malungkot na balitang ito ay bumasag sa puso ni Sarah. Hindi niya kayang isipin na ang kanyang lolo na dati malakas at matipuno ay biglang nawala sa kanilang buhay. Sa gitna ng pagdadalamhati, walang nagawa si Sarah kundi ang umiyak. Lolo, bakit po? Bakit kailangan niyong umalis? Hinihiling niyang sana'y maibalik niya ang mga sandali na sana'y nagawa nila ang lahat para mailigtas ang kanyang lolo. Matapos ang pagkamatay ni Mang Isko, si Pedro na lamang ang mag-isa nagtrabaho para sa kanilang pamilya. Dahil sa pagkawala ng kanyang lolo, mas lalong pang sumikip ang kanilang buhay. Kakaunti na lamang ang kinikita ni Pedro sa minahan at hindi nito kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang mga dating simpleng problema ay lalo pang lumaki at ang bawat araw ay tila ba nagiging mas mabigat para sa kanilang lahat. Sa harap ng ganitong sitwasyon, unti-unti nang nabuo ang galit sa puso ni Sarah. Papa, bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Tanong niya isang gabi, punong-puno ng hinanakit sa kanyang boses. Hindi mo na kayang suportahan ng pamilya natin. Lahat tayo naghihirap dahil dito. Napabuntong hininga si Pedro, halatang pagod na sa trabaho at sa mga suliranin. Anak, ginagawa ko ang lahat na makakaya ko. Wala akong ibang alam na trabaho. Ito lang ang kaya kong gawin para sa inyo. Ngunit hindi iyon sapat para kay Sarah. Sa kanyang isipan, kung hindi ganito ang kanilang buhay, hindi sana sila maghihirap. Kung may sapat lang silang pera, hindi sana nangyari ang trahedyang iyon sa kanyang lolo. At ang pinakamasakit, nagsimula ng ikahiya ni Sarah ang kanyang ama. Kapag may mga event sa kanilang school at sinusundo o pinupuntahan ni Pedro si Sarah, palaging naroon ang bigat sa kanyang dibdib. Ayaw niya makita ng kanyang mga kaklase na ang kanyang ama ay isang minero. Isang taong punong-puno ng kalyo ang mga kamay, sunog ang balat sa araw at simple lamang ang pananamit. Sa bawat pagkakataong pinupuntahan siya ng kanyang ama, mabilis siya nagtatago o umiiwas. Pilit na tinatago ang kanyang ama mula sa mga mata ng iba. Papa, huwag na po kayong pumunta sa school. Kaya ko naman pong umuwi mag-isa. Madalas niyang sinasabi sa kanyang ama na pilit niya itinatago ang tunay na dahilan. Ngunit sa kabila ng mga pakiusap, alam ni Pedro na unti-unti na nawawala ang pagmamahal ng kanyang anak. Ramdam niya ang lamat sa kanilang relasyon. Isang lamat na hindi basta-basta mapapagaling ng simpleng pag-uusap. Habang lumalalim ang lamat na ito, patuloy na nadarama ni Sarah ang bigat ng kanyang mga damdamin. Hindi niya alam kung paano ito ayusin. Ngunit alam niya ang pagkakagulo sa kanyang pamilya ay patuloy na magdadala ng sakit, isang sakit na hindi na niya kayang itago. Isang hapon, habang si Sarah ay nag-aaral sa sala, palihim siyang tumingin sa kanyang ama na abala sa pag-aayos ng mga gamit. May iniisip siya, isang bagay na matagal niyang gustong hilingin. Sa darating na buwan, magkakaroon ng JS Prom sa kanilang paaralan. Isang malaking event na matagal niyang pinapangarap na daluhan. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay masaya nagpaplanong bumili ng mga gown at gusto rin ni Sarah na maging bahagi ng masayang okasyong iyon. Papa, mahina ang simula ni Sarah habang hinahaplos ang gilid ng kanyang libro. May prom po kasi kami sa school. Gusto ko po sanang bumili ng gown, kagaya na sa mga kaklase ko. Maganda po yun, at magagamit ko rin po sa ibang event. Napatingin si Pedro sa anak, halatang nag-aalangan. Anak, alam mo naman ang kalagayan natin. Pwede naman tayo magrenta ng gown. Hindi mo naman kailangan bumili ng bago, lalo na't napakamahal na mga yun. Paliwanag niya, pilit na pinapakalma ang tono ng kanyang boses. Ngunit hindi iyon ang sagot na gusto marinig ni Sarah. Pero Papa, gusto ko po ng sarili kong gown. Hindi lang para sa prom na to, kundi para rin sa mga susunod na event. Ayoko magrenta lang. Gusto ko po ng sa akin talaga. Pangangatwiran ni Sarah, nararamdaman ang pagtindi ng kanyang damdamin.
Napatigil si Pedro sa kanyang ginagawa at tumingin diretso sa kanyang anak. Sarah, naiintindihan ko ang gusto mo. Pero anak, hindi talaga natin kaya ang ganoon. Alam mo, hirap na hirap tayo. Mas mabuti na magrenta na lang tayo kaysa pilitin ang hindi kaya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Sarah ang puot na matagal na kumukulo sa kanyang puso. Bakit po ba hindi niyo ko maunawaan, Papa? Gusto ko lang naman pong maranasan ang nararanasan ng iba. Palagi na lang ako ng pag-iiwanan. Tumataas na ang kanyang boses at naroon ang halatang inis sa kanyang mga mata. Pilit na nagpapakalma si Pedro, ngunit ramdam na rin niya ang bigat ng sitwasyon. Sarah, hindi sa ayaw kitang intindihin. Gusto ko lang na maunawaan mo na hindi lahat ng bagay ay kaya nating makuha. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi sa kung ano ang kaya natin. Bakit po ba lagi na lang tayong ganito? Sana, hindi na lang kayo naging tatay ko. Sana, kasama na lang ako ni Mama. At siguro, hindi ganito kahirap ang buhay ko. Sigaw ni Sarah, hindi na mapigilan ang kanyang mga luha. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumusok sa puso ni Pedro. Tahimik na nakaupo si Lola Iska, nanonood sa pagtatalo ng kanyang anak at apo. Ngunit hindi rin makapagsalita dahil sa bigat ng sitwasyon. Napailang si Pedro. Nararamdaman ang lalim ng sakit mula sa sinabi ni Sarah. Ganoon ba, Sarah? Ganyan mo ba ako kamuhian? Mihinang sabi ni Pedro, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Kung ganun, kailangan mo nang malaman ang totoo. Napatingin si Sarah, nagulat sa tono ng kanyang ama. Anong totoo, Papa? Tanong niya. Ang inis at galit ay biglang napalitan ng kaba. Huminga ng malalim si Pedro bago nagsalita. Sarah, ako ang nagnakaw ng diamante mula sa may-ari ng minahan. Isang diamante na may halagang 100 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa sinabi ng kanyang ama. Papa, anong ibig niyong sabihin? Nanginginig ang kanyang boses, tila hindi makapaniwala sa narinig. Nagawa ko yun dahil sa pagpupumilit mo. Dahil sa sinabi mo mas mabuti pa na sinama ka na lang ng mama mo. Nasaktan ako, anak. Sobra. Pero wala akong magawa. Kakarampot lang ang kinikita ko sa minahan. At alam kong hindi kita kayang bigyan ng mga bagay na gusto mo. Kaya napilitan akong gawin ang isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Patuloy ni Pedro habang dahan-dahang bumubukas ang sugat sa kanyang puso. Nalaman ito ng lolo mo. Pero hindi niya ako sinumbong. Sa halip, tinago namin ng diamante. Ngunit may mga nakahinala sa amin. Kaya kami ininteroga. Binugbog kami para paaminin. Pero hindi kami umamin. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero wala na akong magagawa para maitama ito. Hindi ko rin mabenta ang diamante dahil malalaman agad na ako ang nagnakaw. Nanatiling tahimik si Sarah, hindi malaman ang sasabihin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga naging pagnanasa at sa kung paano ito nagdala ng trahedya sa kanilang pamilya. Ang kanyang pagpupumilit ay nagtulak sa kanyang ama na gumawa ng maling desisyon. Isang desisyon nagresulta sa pagkawala ng kanyang lolo at sa pagkawasak ng kanilang buhay. Papa, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun kalala ang nangyari dahil sa akin. Umiiyak na sabi ni Sarah habang bumuhos ang kanyang mga luha. Patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya, Papa. Masyado po ako naging makasarili. Lumapit si Pedro kay Sarah at niyakap ang kanyang anak na mahigpit. Sarah, anak, patawarin mo rin ako. Nagkamali ako at alam kong hindi ko na mababawi ang lahat. Pero sana'y magawa natin magsimula ulit. Kahit mahirap, magkakasama tayo. At yun ang mahalaga. Niyakap din ni Lola Iska ang kanyang anak at apo habang bumubuhos sa mga luha ng bawat isa. Hindi pa huli ang lahat para magpatawad at magsimula ulit. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa. Sabi ni Lola Iska habang marahang pinapawi ang mga luha sa kanilang mga mata. Sa mga sumunod na araw,
Unti-unting nagsimulang magbago ang pananaw ni Sarah. Natutunan niyang tanggapin ang kanilang kalagayan at mas pinapahalagahan niya ang simpleng buhay na kasama ang kanyang pamilya. Alam niya ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Nagkapatawaran ang mag-ama at mula sa trahedya ay bumangon ng isang mas matibay na relasyon. Ang sugat at dulot ng mga pangyayari ay unti-unting naghilom, habang ang kanilang pamilya ay patuloy na nagsusumikap na buuin muli ang kanilang buhay na magkasama at puno ng pagmamahalan. Matapos ang emosyonal na pagkakasunduan ng mag-ama, napagpasyahan ni Pedro at Sara kasama si Lola Iska na isasauli na lang mga diamanting nakuha ni Pedro. Alam nilang may malaking panganib na maaaring humantong ito sa pagkakakulong ni Pedro. Ngunit tinais nilang gawin ang tama kahit gaano man ito kahirap. Isang araw, dinala nila ang diamante sa may-ari ng minahan. Tahimik sila naglakad papunta sa opisina nito. Dala ang mabigat na kaba sa kanilang dibdib. Nang makarating sila, tahimik na inabot ni Pedro ang diamante sa may-ari ng minahan. Pasensya na po sa lahat ang nagawa ko. Ako po ang nagnakaw ng diamante. Amin ni Pedro, mabigat ang loob, ngunit puno ng katapatan. Napatitig ang may-ari ng minahan sa diamante. Pagkatapos tumingin kay Pedro. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang buhay, sabi niya sa kalmadong tinig. Pero ang pagsisinungaling at pagnanakaw ay hindi kailanman tama. Mabuti na lang at napagdesisyonan niyo na gawin ng tama at isauli ito. Napatingin si Sarah sa kanyang ama. Nararamdaman ang kaba sa dibdib niya. Baka ipakulong si Pedro, baka lalong maging mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ng may-ari, Pedro, pinapatawad kita. Naiintindihan ko ang pinagmulan ng iyong pagkakamali. Pero kailangan ko ring panagutan ang nangyari. Hindi kita ipapakulong, pero kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Sa mga salitang iyon, isang mabigat na dalahin ang nabunutan ng kanilang pamilya. Salamat po. Tugon ni Pedro na may halong luha at pasasalamat sa mata. Bagaman pinatawad, nawalan si Pedro ng trabaho. Ito'y nagdulot ng bagong hamon para sa kanilang pamilya. Kailangan niya maghanap ng bagong pagkakakitaan. Sa kabutihang palad, nakuha siyang maging security guard sa eskwelahan ni Sarah. Bagaman malayo sa dati niyang trabaho bilang minero, masaya na rin siya dahil may bagong simula para sa kanilang pamilya. Araw-araw, sabay silang umuwi ni Sarah mula sa eskwelahan. Naging mas malapit ang kanilang samahan at sa bawat hakbang, ramdam nilang bagong pag-asa at tibay ng kanilang relasyon. Papa, hindi na po ako sasali sa prom, sabi ni Sarah isang gabi habang nag-uusap sila ng kanyang ama. Mas mahalaga na makatipid tayo at gamitin ang pera sa mas mahalagang bagay. Napaupo si Pedro at tinitigan ng anak. Naramdaman niya ang pagtanggap ni Sarah sa kanilang sitwasyon. Sigurado ka anak? Gusto kitang makita masaya. Tanong niya, pagkaman ramdam niya ang pagpupunyagi ng kanyang anak na gawin ang tama. Opo papa, masaya naman po ako nakasama ko kayo. At saka, may naisip akong paraan para makatulong. Sagot ni Sarah, may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Naisipan ni Sarah na gamitin ang kanyang mga magagandang bato na koleksyon mula pa noong bata siya. Gamit ang mga ito, gumawa siya ng mga bracelet, kwintas at iba pang mga aksesori. Matapos ang klase, binabalik-balikan niya ang mga alaalang kasama ang kanyang lolo at ama na nagdadala ng mga batong ito. At ngayon, ay binibigay niya ito ng bagong halaga. Ang gaganda ng mga ito, Sarah. Sigurado akong maraming bibili. Sabi ng kanyang lola nang ipakita ni Sarah ang mga ginawa niyang accessories. Tama nga ang hula ni Lola Iska. Unti-unting dumami ang mga bumibili ng mga gawa ni Sarah at nakatulong ito upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Hindi man malaki pero sapat na upang madagdag ng kaunting kaginhawaan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Habang patuloy na nagbago ang kanilang buhay, natutunan ni Sarah na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga bagay na material kundi sa pagmamahal at pagsisikap ng bawat isa sa kanilang pamilya.
At bagaman napakaraming pagsubok ang kanilang hinarap, ang kanilang tatag at pagkakaisa ang siya naging sandigan upang magpatuloy at bumangon mula sa anumang unos. Papa, mahal ko po kayo. Bulong ni Sarah isang gabi habang sila naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan. Mahal din kita, anak. Sagot ni Pedro, hawak ang kamay ng kanyang anak habang tahimik nilang binabagtas ang daan pa uwi, puno ng pag-asa at panibagong simula. Habang lumilipas sa mga araw, unting-unting tumitibay ang samahan ng pamilya nila Sarah. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, natutunan ni Sarah ang halaga ng pagtanggap at pagkakontento sa buhay. Hindi na siya ang dating batang palaging naghahanap ng kung anong wala sa kanya. Ngayon, siya na ang nakakakita ng kahalagahan ng bawat simpleng bagay na meron siya. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain ng hapunan, napansin ni Pedro ang kakaibang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Anak, mukhang masaya ka ngayon. May magandang balita ba? Tanong niya habang iniaabot ang kanin kay Sarah. Ngumiti si Sarah at tumango. Opo, Papa. Nakapag-ipon na po ako mula sa kinikita ko sa mga paggawa ng accessories. Iniisip ko pong bumili ng mga bagay na gusto ko, yung mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. Pero hindi ko na po kailangan humingi ng tulong sa inyo. Napatigil si Pedro at tinitigan ng anak. Ramdam ang pagmamalaki sa puso niya. Sarah, napakaganda ng naririnig ko. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na makita ka nag-mature na at natutong maging responsable. Masaya ako, anak, na sa kabila ng lahat, natutunan mong humarap sa mga hamon ng buhay ng may tapang at pagtitiwala sa sarili mo. Papa, simula ni Sarah habang tinitigan ang kanyang ama. Dati po, akala ko, kailangan ko ng maraming bagay para maging masaya. Akala ko po, kapag wala ko ng mga gusto ko, hindi ako magiging kontento. Pero ngayon, naiintindihan ko na po ang mahalaga ay kung paano natin nakikita ang mga bagay na meron tayo. Natutunan ko po na kung may gusto akong makamit, kailangan ko pong paghirapan iyon, hindi dahil sa nais kong patunayan ng sarili ko, kundi dahil ito ang tamang gawin. Napangiti si Lola Iska habang pinapakinggan ang usapan ng mag-ama. Apo, napakaswerte namin na ikaw ang kasama namin. Natutuwa ako makita na ikaw ay lumaking matalino at may mabuting kalooban. Tandaan mo, kahit ano pa man ang marating mo, ang importante ay kung paano ka nakarating doon na hindi ka umasa sa iba, kundi nagtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Napayuko si Sarah, ramdam ang init ng pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Salamat po, Lola. Salamat po, Papa. Hindi ko po alam kung anong magiging buhay ko kung wala kayo. Natutunan ko po na hindi hadlang kahirapan para matupad ang mga pangarap natin. Kailangan lang ng sipag, tiyaga at pananalig sa sarili. Habang tumatagal, mas lalo pa naging responsable si Sarah. Inilaan niya ang bahagi ng kanyang kita sa mga bagay na gusto niyang bilhin, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Wala na siyang nararamdamang kagustuhan na makipagsabayan sa kanyang mga kaklase o makuha ang kanilang atensyon. Sa halip, mas pinili niya maging praktikal at maingat sa kanyang mga desisyon. Naging simple ang kanyang pamumuhay, ngunit puno ng kaligayahan. Isang araw, habang sila naglalakad pa uwi ng kanyang ama, mula sa eskwelahan, napatingin si Sarah sa mga bituin sa kalangitan. Papa, minsan po naaalala ko yung mga sinabi niyo noon, tungkol sa kung paano ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ngayon po, naiintindihan ko na ang buhay po ay hindi laging patas, pero tayo ang may hawak kung paano natin ito haharapin. Hinawakan ni Pedro ang kamay ng kanyang anak at ngumiti. Tama ka, anak, at ngayon, nakikita ko kung paano ka naging isang matatag at mapagmahal na dalaga. Hindi madali ang mga pinagdaanan natin, pero nandito tayo, magkasama at mas matibay. Papa, alam ko pong marami pa tayong haharapin sa buhay, pero sigurado po ako nakakayanin natin to. Kasama ko po kayo, kasama ko si Lola. Hindi ko na kailangan ng kahit ano pa, basta't magkasama tayong tatlo. Sabi ni Sarah habang pinagmamasdan
ang kislap ng mga bituin. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Sarah ang kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o mga bagay na pagmamay-ari, kundi sa tibay ng samahan ng pamilya at sa kakayahang magpasalamat at makontento sa kung ano ang meron. At sa wakas, tuluyan ng isinara ni Sarah ang bahagi ng kanyang buhay na puno ng hinanakit at pagkakawangi sa iba. Ang lahat ng kanyang natutunan, ang kahalaga ng pagiging kontento, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi kaya ng pamilya at ang pagtitiwala sa sarili ay naging gabay niya sa pagharap sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Sa kanyang puso, dala-dala niya ang aral na sa bawat laban ng buhay, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, ang pagtanggap sa mga limitasyon at ang pagkakaroon ng sapat na pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Papa, mahal na mahal ko po kayo ni Lola. Bulong ni Sarah habang niyakap ang kanyang ama. Mahal na mahal din kita, anak. Sagot ni Pedro habang mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Alam nila magkasama nilang haharapin ang anumang pagsubok na darating. At sa kanilang simpleng tahanan, nagpatuloy ang kanilang buhay. Hindi man marangya, ngunit puno ng pagmamahal, pagkakaisa, at tunay na kaligayahan.